Yes, the good news is the attorney Nick Kaufman is very gung-ho. Talagang pinipilit niya na karapatan ni Presidente Duterte ang interim release. Talagang sinasabi niya na talagang ipaglalaban niya ng matindi ang jurisdiction, ang lack of jurisdiction ng ICC. Katotohanan ay maraming kaso nakapila kay VP Sara, no? Ang dai-dai niyang kaso. At hindi natin masasabi na kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan kasi ang dami pa rin kaso. Nakita naman ninyo sa COA, sangkatutak pa ang kaso sa COA, disallowance regarding the confidential funds, nakatenga pa rin yan on appeal before COA Commission. May 3 petisyon tungkol sa confidential funds sa Supreme Court. So tuloy-tuloy pa rin yan. Tapos may COA proceedings sa 2023 confidential funds about OVP, pati na rin ang DepEd. So, hindi kumbaga makakaligtas kung may anomalya man. Talagang maimbestigahan to ng todo-todo. Meron pang DOJ criminal complaint. Tapos meron pang, di ba ito yung grave threat, inciting to sedition? Chinecheck ko eh. Kasi yung iba sinasabi, makakaligtas, makakalusot. Hindi naman, wala naman lusutan. Alam naman natin ang ending ng impeachment, di ba? Magpipila pa rin ng kaso. Ang totoo, may kaso na eh. So para sa inyo, yun naman tamang step or... Well, sa ngayon, unless mag-umpisa na naman ang panibagong impeachment. Pero ma'am, kasi may mga sinasabi rin na pag hindi nag-impeachment trial, that would deprive the Vice President of her opportunity to defend herself dun sa mga allegations. And sabi din naman niya, handa siyang humarap, gusto pa nga niya ng bloodbath. So why deprive her of that? Ang sa akin naman, walang kinalaman sa pakiramdam o nais ni VP. Ang sinusundan lang natin yung batas. Para sa akin, mali yung pagpapadala rito. Invalid na kagad. Kasi, 4 na complaint. Bakit inupuan yung 3? So, yung tapos magtututuro ngayon. Hindi naman yata tama yun. Ma'am, you're vying for Senate presidency. Naniligaw ka na ba sa mga kasamahan mo para suportahan ka? Hindi. May nakisuyo lang sa akin kung baka ako na lang daw ang tatakbo. Palagay ko, ang gusto lang nila, makipag-umpugan ako kitang balos-los. Kaya I'll speak. Actually, nakikinig ako sa mga kandidato, 'di ba? Klaro naman na si SP Cheese tatakbo muli. Klaro naman na si former SP Tito Sen nagre-recruit din. Lahat sila nangangampanya. Nakikinig ako. Pero para sa akin, tulad ng sinabi ko noon, dapat may klarong plataforma. Talaga bang ipagtatanggol ang ating budget, yung paglulustay ng bilyon-bilyon ng 2024 na lumalapan ng 2025? Mauulit ba yan? Kasi nagpalit kami ng SP. Para sa akin, bumot ako sa bagong SP dahil sa nangyari sa 2024. Yung pala, mas grabe ang mangyayari sa 2025 na election year. So, gusto ko ng confidence na talagang hindi ito mangyayari ulit. May kwentuhan sa Hague, marami kayo nagte-text sa akin, ini-snub ko kasi hindi ako makarinig. Hindi ko marinig ng maigi, sintu-sintu yung aking telepono. Ako'y pumunta sa The Hague para samahan ang ating Vice President sa kanyang kaarawan. At the same time, samahan ang ating mga OFW at kababayan na nagdadalamhati at nasa kulungan pa rin ang ating dating Pangulong PRRD. Kami ay dumaan sa Oman, kung saan yung mga Pilipino ay talagang sabik na makita si VP. Pagkatapos noon, pumunta na kami sa The Hague, Netherlands. At alam naman natin, bawal lahat pumasok, pera lang yung pamilya at saka yung abogado. Kaya nandun lang kami sa labas, masaya naman, pero umiiyak din. Nakakatuwa nga yung aming pagtitipon dahil kakaiba. Grabe ang suporta ng mga OFW natin na nagdatingan. Yung iba galing London, galing sa Belgium, galing sa Spain. Yung iba mga napakalayo pa ng pinanggalingan, galing Hong Kong, Pilipinas. Pati yung mga amo nila, nagugulat ako, sumusuporta sa pagprotesta ng mga Pilipino sa The Hague. Mismong amo nila ng mga Dutch ang gumagastos, nagpapagawa ng mga t-shirt, ng mga hoodie, at matindi na pinapayagan sila mag-day off para lang pumunta
pumunta doon sa tinatawag na Duterte Street. Ganon katindi ang pagmamahal at suporta nila para sa ating dating Pangulo at pati na rin para sa ating ikalawang Pangulo. Kaya kinukumusta namin sila at sila mismo nagluluto, nagsasalo-salo doon kahit hindi makita si PRRD. Ma'am, Yes. ano nga napag-usapan ninyo ni Attorney Kaufman? Because you posted a picture with Attorney Kaufman, so what was discussed? Well, first time ko siya ma-meet, kaya meet and greet lang kami at nagkamustahan lang kami doon at sinubaybayan pala niya yung ating mga hearing dito sa Senado at nagpasalamat tungkol sa nangyari kay Tatay Digong. Ginamit pati ang transcript of records natin sa ibang pleading niya at nakatulong daw ito sa ginawa nila at lalo na sa issue at pag-question ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas ngayon na hindi na tayo state party sa Rome Statute. At hindi ako makakomento sa iba't iba pang mga plano nila na pinag-usapan, ngunit talagang matindi ang laban ni PRRD at nakabuo na sila ng legal team. Sir, ma'am, meron bang binigay kahit naman lang kahit anong pag-asa or update kung makakauwi ba ang dating Pangulo or not? Yes, the good news is the attorney Nick Kaufman is very gung-ho. Talagang pinipilit niya na karapatan ni Presidente Duterte ang interim release. Talagang sinasabi niya na talagang ipaglalaban niya ng matindi ang jurisdiction, ang lack of jurisdiction ng ICC. So, yun talaga maliwanag. Loud and clear yun sa kanila. Ma'am, may other question regarding the impeachment. In the past few days, umikot yung balita tungkol dun sa resolution, which is becoming controversial tungkol dun sa pagdi-dismiss dun sa impeachment. Kayo po ba meron kayong sariling version? Kasi kahapon si Senator De La Rosa admitted na meron siya. And then you said na meron din kayong mga nakitang iba pa, and I think Senator Estrada also said may nakita rin siya. So, meron na ba talagang isang resolution that will be filed on the floor, and what will be the action, or what will be anong gusto nyo mangyari? Wala pa. At nagpapasalamat ako sa lahat ng senador kasi lahat ay naghahanap ng solusyon. Ako din naghahanap ng may solusyon dito sa problema natin sa impeachment. Para sa akin, personal lang, walang resolution to. Dapat i-dismiss na ito kaagad. Dahil unang-una, hindi na talaga kaya matapos bago yung 19th Congress, may sariling rules ng Senado. Pero, ang totoo, I have very serious concerns about the validity of the impeachment complaint arriving here in the Senate. Maliwanag naman na ito ay napila pa noong December 2024. Pagkatapos noon, a second impeachment complaint later in December, 4 December, was also endorsed and filed in the lower house. A third impeachment complaint was also filed on the 19th. So, bale, 2nd December, 4th December, 19th December, andyan na, klaro na yung impeachment complaint na nandyan sa house. Tapos, alam naman natin yung background niyan, October 2023, marami nang nagbababala na sila ay magpapadala ng impeachment complaint. Para sa akin, dahil dito, maliwanag na hindi nila ipinadala sa amin dito sa house kaagad-agad. Bakit? Ang tanong ko. Bakit wini-withhold? Kung wini-withhold nila, abay sila pala ang nagpatagal nitong lahat. Despite the lapse of 2 months, no action was taken to transmit to the Senate or refer any of the first 3 verified complaints. Only on the 5th of February, a 4th impeachment complaint was endorsed and signed and finally sent to the Senate. So, para sa akin, kinakailangan alamin kung tama rin ang ginawa ng Kongreso. Sinasabi nila dinelay ng Senado. Ang akin, teka muna, sino ba talaga ang nag-delay niyan? At ngayon, violative na of the 1-year ban on filing impeachments. Ma'am, do you think it will cross over to the 20th Congress? Hindi nga ako naniniwala dyan kasi may ruling naman, may rules ang Senado. All pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of 1 Congress, may be taken up by the succeeding Congress as if presented for the first time.
Klaro naman sa atin, kapag nagtapos sa June 11, ang 19th Congress, dapat mag-file ulit ang House of Representatives ng panibagong articles of impeachment. Tulad ng lahat ng ating mga batas, umaabot ng third reading, pag kinapos ang oras, back to square one. Ma'am, anong sagot nyo dun sa UP Law faculty, I think Senator De Lima, Senator Drilon, all of these other people who are insisting that you should conduct the trial in accordance with the Constitution dahil nga sabi forthwith? Palagay ko, mas importante sa iisang salita na forthwith, ang malawakang kapangyarihan na binibigay ng ating saligang batas sa Senado. So, sa palagay ko, maraming otoridad na nagsasabi hindi pwede at ginagalang natin sila, pero sa kabila nun, ang pinakamaliwanag, ang Senado, ang may kapangyarihan magdesisyon kung ano talaga. Para sa akin, kaduda-duda ang validity, ang tamang pagpadala at endorsement ng Congress. So, depende yan. Mauuwi sa botohan. Dahil alam naman natin, ang impeachment, hindi naman siya legal. It is a fundamentally political process. And it is an effort by politicians to find accountability, di ba? Kaya, ayun, ang kapangyarihan nasa kamay talaga ng Senado.